Napatingin siya sa akin. Nagulat at napasigaw. Napasigaw na rin ako kasi nalabas ko na si Junjun bago ko pa man i-open ang door. Natalsikan tuloy siya. I am 47 years old, a family man with a son and a hot wife. People think na we have a nice family, but little did they know, we have our own big problem. Hi Dan, itago mo na lamang po ako sa pangalang Ben. Sa Texas po kami naninirahan ngayon ng pamilya ko. Dati, okay naman po kami ng asawa ko na si Shasha. We're happy, but the thing is, hindi talaga buhay ang sex life namin. Malaki kasi talaga ang age gap naming dalawa. Mga nasa 11 years din. We've been together for almost 6 years. First 3 years ng pagsasama namin, happy naman kami. Pero, dumating na kami sa point na nagsawa na siya sa akin. 3 beses ko siyang nahuli na may ka-video call ng mga machong lalaki. At may kinatatagpo pa rin siyang iba. It really hurts my ego, syempre. Kinumpronta ko siya. Pero, nagbanta ng hiwalayan eh. Sa tingin ko, hindi pa nagsawa sa pagiging dalaga ang asawa ko. Napaisip nga ako kung ano pa ba ang kulang sa akin para maghanap siya ng iba. Mahirap para sa akin na amining sumuko na ako. I gave up. Nag-assume naman na rin kasi siya na okay lang sa akin na makipag-hook up siya sa ibang lalaki tuwing hindi ko siya nasasatisfy sa kama. Alam mo bang sising-sisi ako ngayon, Dan? Kung bakit naisipan kong maging swingers kaming dalawa. I couldn't satisfy my wife in bed kaya sa pagkadesperado ko na huwag niya akong iwan, ayun, nahulog kami sa patibong. I stupidly thought it would make our sex lives better. Ginawa ko yun para sa kanya. Narinig niyo na ba yung wife or husband swapping? Here in Texas kasi, marami ng couples ang gumagawa nito. Partner swapping. But swinging is not legal here. Kahit pa may consent mula sa mag-asawa o partner. Sa isang bar pumupunta ang mga mag-asawa o mag-jowa para makipagpalitan ng partner na may sex. My wife is more attractive than me. Mas bata rin ng 11 years sa akin. Party girl na talaga siya nung nakilala ko siya dito sa Texas. Pinanganak at lumaki na dito kaya napaka-liberated na Pinay. Napakaganda ng asawa ko. Ang hot pa rin kahit 35 years old na. Hindi ko alam kung handa na ba ang mga tagapakinig mo, Dan, na marinig ang ganitong kwento. Pero, ito na nga at sasabihin ko na sa inyo kung bakit sobra ang pagsisisi ko na pinasok namin to ng asawa ko. August last year, pumunta kami sa bahay ng kaibigan naming kapwa Pinoy dito sa Houston, Texas. Kasama ko ang wife ko nun. May nangyari kasi sa CR nila na hindi ko naman sinasadya. Sobrang ihing-ihi na kasi ako nung time na yun na napatakbo na ako agad sa CR. Hindi ko naman alam na nandun ang misis niyang umiihi. Napatingin siya sa akin. Nagulat at napasigaw. Napasigaw na rin ako kasi nalabas ko na si Junjun bago ko pa man i-open ang door. Natalsikan tuloy siya. Nabasa pa ang medyas ko. Natawa kaming pareho pero ang awkward noon kasi nagkakitaan kaming dalawa. Pero mas nabigla ako na parang baliwala lang yun sa kumpare ko. At nagkwento na nga silang mag-asawa sa mga kinalolokohan ng ilan sa mga katrabaho niyang local sa Texas. Yun tungkol sa swinging. Actually, matagal ko nang naririnig yun. Pero ngayon lang ako nagka-idea na subukan namin ang misis ko. Kaso, wala pa mang 3 buwan, nalaman ko na nag-cheat ulit sa akin ang asawa ko.
It was with the guy she had sex with sa swingers club. Itago na lang natin sa pangalang Rick. Nung time na yon, kapartner ko naman ang asawa ni Rick. May itsura si Rick, Dan. Malaki ang katawan, matangkad kasi hindi Pinoy. And talagang palong-palo ang alaga. Pwedeng makawasak ng pamilya. Napabuntong hininga na nga lang ako habang nakatingin sa asawa kong sobrang nag-enjoy. Kilala ko po yung lalaki. Lagi naming nakakasabay sa bar. Akala ko nga, kaibigan ko na. But obviously, kinaibigan lang pala ako to have easy access to F my wife. May mga patagong lakad na pala silang ginagawa, Dan. Hindi ko alam yon kasi busy ako Busy sa trabaho. Nagduda na lang ako nung may nakita akong medyas sa side ng bed ng room namin. Tinanong ko ang asawa ko. Sabi ko, kaninong medyas to? Parang hindi naman akin to Nah, it's mine. Sagot niya sa akin. Hindi ako pinanganak kahapon lang, Dan. Para maniwalang kanya yun. Kaya nag-imbestiga ako. I went to a shop that specializes in spying equipment at nag-set up ako ng camera sa kwarto. Nagpakabit din ako sa iba pang parte ng bahay. Nag-invest talaga ako, Dan. Na pinagsisihan ko rin kalaunan. Sana pala hindi ko na lang inalam. Siguro, hindi pa ako masaktan. Habang may oras pa bitaw na nasasaktan na ba bitaw na di na makahinga at hawak ko ba kailangan magpalaya upang makalaya bitaw na habang kaya mo pa habang tumatagal lalong nasasaktan Dan, totoo ang hinala ko. Sa bahay pa namin sila nagsisex ni Rick habang tulog ang anak namin. He satisfied her better than I ever did at ginagawa niya mga bagay na hindi ko pa nasubukang gawin sa asawa ko. Nakakahiya. Nakakabastos pero parang wala akong karapatang magalit dahil ako ang dahilan kung bakit nagkakilala silang dalawa. Tinapos kong panoorin ang video and audio of them together. Nanginginig ako sa galit. Gusto ko silang patayin. I almost did. I eventually told her, itigil mo na. Enough of him or tapos na tayo. Pero binawi ko rin. Hindi ko kaya Matigas ang asawa ko. Ang dami ko ng sakripisyo sa kanya. Nilunok ko lahat ng meron ako para sa kanya. Ganon ko siya kamahal. I missed my wife. Mababaliw na ako sa pinagagagawa niya. Pero siya pa rin ang gusto ko. You know what? After a week ng pakiusap ko sa kanya, nasa kama ulit namin ang lover niya. Ganon siya. Ganon sila. Ititigil nila saglit tapos babalik ulit sa dating gawin. Kaya wala akong choice. Kinausap ko ang asawa ko. Let's swing again para buhayin ang marriage natin. Sabi ko sa kanya. Wag lang siyang tuluyang mahulog kay Rick. Nagtaka siya, Dan. Pero ramdam kong excited siya. I wonder why. Pikit mata ko namang gagawin ang bagay na ito na kalaunan ay unti-unti ko na rin nagugustuhan, Dan. It's hell, but it's life. I deserve this. It's my private hell. At dito na nga pumasok ang problema. Child Protective Services in Texas found out about it and we got in trouble. Yung asawa ko, ayun, iyak ng iyak. Sa kalokohan namin, baka mawala pa sa amin ng tuluyan ang anak namin, Dan. Sa ngayon,
nasa proseso pa kami na kailangan muna naming ayusin ang buhay namin para mapatunayang kaya naming alagaan ang anak namin. Hindi ko alam saan at paano magsisimula dan. Wasak na wasak ang relasyon namin ng asawa ko eh. May maisasalba pa kaya ako? Hindi pwedeng habang buhay kaming ganito lalo at lumalaki na ang anak namin. Sana ay mabigyan mo po ako ng payo, Dan. Pasintabi at pasensya na ulit sa mga tagapakinig mo. Hanggang dito na lamang at more power sa'yo. Ang kwentong ito ay kwento ni Ben. Kung di na ako magpapatibok ng puso mo, paalam na. Kung di na ako ang dahilan. Ayun, ang kwento ni Kuya Rick, no, mula sa Texas, mula sa Houston, Texas. Talaga naman, aba, parang first time na may sumulat sa atin na galing sa ibang bansa, no? At maraming salamat kung naaabot ka na ng love letters dyan sa Texas. At thank you din sa pagsulat mo ng iyong problema talaga. Problema na, di ba? Nung una, medyo masasalban nyo pa sana kung nagtino kayo ng pag-iisip, pero wala na, nandito na tayo sa problema part kung saan natuklasan na mga pinagagagawa ninyo, no? Kuya Rick, simple lang naman. May tawag tayo dyan. Again, ang tawag natin dyan, karma. Yun lang yun, di ba? Kasi hinayaan yung mag-enjoy kayong mag-asawa, di ba? Mag-asawa, hindi kayo mag-jowa. Hindi kayo nagde-date, mag-asawa kayo, may commitment kayo sa isa't isa. At hinayaan ninyong manalo ang tawag ng laman, ang tawag ng kamunduhan, kaysa sa mag-isip kayo ng tama, lalo't meron kayong mga anak, Kuya Rick, no? So, hindi ko, alam mo yun, parang siguro sasabihin nyo na nasa ibang bansa kayo, ganito talaga, uso dito yung swinging. Kung nag-swing na lang kayo ng sayaw. Corny ko. I mean, kung gano'n na lang ginawa ninyo, hindi yung ganyang swinging ng partners ang ginawa ninyo. Kasi, wala namang, sa simula pa lang, from the get-go, dun sa storya mo, alam mo namang walang magandang patutunguhan yung storya ninyo, di ba? Yung gagawin ninyo. Papasok kayo sa mali, anong ini-expect nyo? Lalabas kayo sa tama. Walang ganun, Kuya Rick, no? Ay, Kuya Rick. Si Kuya Ben. Oh my God, kanina pa ba ako Kuya Rick ng Kuya Rick? Si Kuya Ben, sorry. Ito kasi, binild up mo kasi si Kuya Rick, eh. Kuya Ben, di ba? Wala namang ibang kalalabasan yung ginagawa ninyo ni Shasha. Kundi, ganyan. Booking, pagsisisi, di ba? Umiiyak kayo ngayon. Sana naalala niyo yan nung umiiyak kayo sa sarap sa mga pinagagagawa niyo sa buhay, di ba? Hindi dahilan yung liberated kasi siya eh, kasi ganito siya eh. Mag-asawa kayo eh, may commitment kayo, dapat pinag-usapan niyo muna. Di ba? Sana dinala niyo pa sa usapan. Kung hindi naman, sana nilinis niyo muna yung mga commitment niyo sa isa't isa, no? Yung relasyon ninyo. Sana maayos kayo naghiwalay bago kayo tumikim ng ibang tao. Hindi yung pinakomplikado nyo kasi yung buhay ninyo, Kuya Ben eh. Diba? Sana nag-isip pa kayo ng tama. Pero again, wala na tayong magagawa. Andyan na yan. Diba? Nagsisisi na kayo ngayon. Nare-realize ninyo na wala palang magandang nangyari doon sa mga... Kasi yung pakikipag-sex sa ibang tao na committed ka sa isang tao, ano lang yun eh. The moment lang na ginagawa nyo masarap yan. Pero wala nang iba pa. Yun lang yun. So, isipin mo, bago ka gumawa ng first step, bago ka gumawa ng first step sa pagiging makamundo, isipin mo muna kung kaya mo bang panindigan yun at kaya mo na ba talagang gawin yun sa sarili mong pamilya, sa asawa mo. So, Sasha and Ben, sana, hindi ko alam kung anong gagawin ng child services, protective services. I don't know the rules or kung ano man, pero sabi mo nasa proseso kayo ng pag-aayos ng relasyon ninyo. Sana totoong ayusin ninyo, no? Sana totoong pag nakalusot kayo dito sa problemang to, tuloy-tuloy ninyo at buuin ninyo kung ano man yung gusto nyong pamilya na kayong mag-asawa. Kasi
kung makakalusot kayo dito and then itutuloy nyo lang ulit, sana mahuli na kayo for real, no? At sana mawalan kayo ng karapatan sa anak ninyo. At sana hindi na kayo bumalik sa dati ninyong buhay. Sorry, pero yun yung deserve ninyo. Kasi hindi lang naman yung sarili ninyo ang niloloko ninyo. Yung anak ninyo, guys, may anak kayo, di ba? Yun ang isipin ninyo. Ang hirap nung ganyan. Okay? 2024 na. Sana malampasan natin yung tawag ng laman para sa panandaliang kasiyahan. Kasi walang mabuting idudulot yan. So, Kuya Rick, Sasha, Kuya Rick ako ng Kuya Rick kasi may naalala kasi akong Rick. Sabi ko doon sa boss ko, sure ka bang hindi ko tong Rick na to? Kaya Rick tuloy ako ng Kuya Ben and Sasha, sana magtino na kayo, no? Lalo ka na Kuya Ben, ang tanda mo na. Literal na mas matanda ka kay Sasha, pero matanda na rin si Sasha. Pero sana yung sa edad ninyong yan, tigil-tigilan nyo na, hindi naman kayo bumabata, ano ba kayo? Hindi ko maintindihan talaga ang ibang tao minsan. So, yun lang naman, no? Hindi na natin para balikan yung mga kamunduhang ginawa ninyo kasi for sure, nare-realize nyo na yung maling ginawa ninyo ngayon. For sure, kahit hindi ko masabing 100% pero nagsisisi naman siguro kayo sa mga pinagagawa ninyo, no? So, alam nyo na ang gagawin next time. Be better parent para sa anak ninyo, be better partner para sa isa't isa, at be a better human being na nag-iisip ng tama, no? Kung ginagawa ng iba, ibig sabihin tama yun. So, alam nyo na yan, matatanda na kayo. Kaya naman, maraming salamat pa rin, no? Kahit na medyo nasermonan kita ng slide. Maraming salamat sa pagsulat sa love letters. All the way from Texas. Thank you so much, no? At favorite ko yung palabas na Young Sheldon eh. Kaya ganun tuloy yung setting na naiisip ko. Maraming salamat, no, sa mga kapamilya natin na nanonood dyan. At sana mas marami pang maabot ang programang ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas o ng ibang bansa o ng ibang universe. Okay? Maraming salamat again. At sa lahat ng mga hindi pa nakapa-follow, follow nyo na lang ang aking Facebook page, Dan Capucion, at ang aking TikTok. Pwede nyo rin mag-message kayo doon sa Facebook page ko or sa aking TikTok at Dadanthology or Dan Capucion. Search nyo lang yan, lalabas yan kaagad. Thank you so much Kuya Ben and Sasha. Nawa ay umayos na ang inyong mga utak. Until then, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, kwento mo kay Dan. At para sa'yo, Kuya Ben, wala akong katanungan. Ayusin mo yan. Bye!